pag-asa at kapayapaan. Para po sa iba, ikinakabit itong pag-asa at kapayapaan sa isang mahinang sabitan. May mga tao po, nakakabit yung kanilang pag-asa at kapayapaan sa kanilang kalusugan, o kaya sa kanilang pamilya, sa negosyo o sa mga ari-arian, o kaya sa posisyon sa trabaho or sa katungkulan sa lipunan. Na kapag nawala po yung mga nabanggit ko po, kapag nabawasan yung mga yun, nawawalan din sila ng pag-asa at kapayapaan. Bagamat masasabi po natin na God's blessing yung mga bagay na yon, na biyayang kaloob ng Diyos yung mga bagay na meron tayo sa ating buhay, hindi po sapat yung mga pansamantala, hindi po sapat yung mga makalupang bagay para magkaroon tayo ng pag-asa at kapayapaan at totoong kagalakan. Kailangan po, ayon nga sa title ng ating lesson, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kasi hindi po sapat yung mga tao at mga material na bagay lang at mga kayamanan lang. Dahil yung mga yon hindi yun tiyak eh. Uncertain yung mga bagay na yon. At lahat po yun lumilipas. Pero hindi naman po natin sinasabi na wag na nating pahalagahan yung mga tao, na hindi na natin pahalagahan yung mga bagay-bagay dito sa lupa. Mahalaga po yon. Kailangan din natin yung mga yon. Pero hindi sapat yung mga yon kung wala tayong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya tandaan po natin din na sa pagkakaroon natin ng pananampalataya kay Jesus, totoo na magkakaroon tayo ng kagalakan, magkakaroon tayo ng pag-asa at kapayapaan, pero hindi po totoo ang pagtuturo ng iba na ang isang mananampalataya daw po ay hindi na makakaranas ng pagsubok. Na kapag ang isang tao daw po ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, hindi na makakaranas ng paghihirap at mga pag-uusig sa buhay. Hindi po totoo yun. Katunayan po, itong bahagi ng sulat ni Apostle John na pinag-aaralan natin ay inihahanda ng Panginoong Hesus ang 11 apostol na kausap niya sa mga sigurado or tiyak na mararanasan nila mga paghihirap, lalo na sa pag-alis ng Panginoon. At ang sitwasyon nila dyan, maaaring pabigat ng pabigat yung kalungkutan na nararamdaman ng mga apostol kasi po, palapit ng palapit yung katakdaan ng oras na mahihiwalay sa kanila ang Panginoong Hesus. Pero sa pinakahuling bahagi ng tagubilin ng Panginoong Hesus na tatalakayin natin, makikita natin na ang salita ng Panginoon ay nagbigay ginhawa sa kanyang mga alagad. At para sa atin naman po, na pinag-aaralan ito ngayon, itong huling mga tagubilin ng Panginoong Hesus, ang mga salita ni Jesus dito ay may apply at maging inspirasyon nawa natin sa atin namang pang-araw-araw na pamumuhay. Na atin pong matutunan yung kahalagahan ng pananampalataya kay Kristo at kung paano tayo nagkaroon ng pag-asa at kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Meron tayong pag-asa at kapayapaan sa gitna ng mga hamon sa buhay. At sa pagpapatuloy po ng ating sermon series, ito na nga po yung huling bahagi ng sulat ni Apostol Juan sa chapter 16. At simulan po natin ang ating pagbabasa sa verse 16. Ayun dito, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita. Sabi ng Panginoon, a little while. Ayun yung sandali na lamang. Meaning po, ilang oras na lang, magkakahiwa-hiwalay na sila. Ilang oras na lang, aarestuhin na si Jesus. Dire-diretso na yon hanggang sa ipako at mamatay ang Panginoon sa krus. So, sandali na lamang. Kumbaga, 3 hours, 4 hours, basta wala nang 24 hours. Sandali na lang. At sa kasunod po, at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. Kung yung naunang sinabi ni Jesus na a little while, sandali na lamang ay tumutukoy sa kanyang kamatayan sa krus, dito naman po, sabi niya, and again, a little while, tumutukoy naman ito sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung sandali na lamang, mamamatay na siya, maghihiwa-hiwalay sila, and again, a little while, after 3 days, makikita nila ulit ang Panginoon. Buhay. Ngayon, ano yung epekto nito sa mga apostol na kausap ni Jesus sa kasunod na verse? Basahin natin, verse 17. Ang ilan sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa isa't isa, ano itong sinasabi niya sa atin? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita, at sapagkat ako'y pupunta sa Ama. So nag-usap-usap yung mga apostol, no?
marahil naghalo-halo na yung emosyon na nararamdaman nila. Una kasi nalulungkot sila kasi sabi sa kanila ng Panginoong Hesus, sandali na lang, hindi na ninyo ako makikita. So nalulungkot sila. Tapos sa kasunod, maaaring natutuwa naman sila kasi sinasabi ng Panginoon na muling sandali pa, makikita ninyo ako at ako ay pupunta sa Ama. At dahil hindi siguro nila maunawaan pa itong napapakinggan nila sa Panginoon, gusto nilang liwanagin sa isa't isa. Nagtanungan sila sa isa't isa kung ano itong sinasabi ng Panginoong Hesus. Sa verse 18 po, sinabi nila, anong ibig niyang sabihin na sandali na lamang? Hindi natin alam kung anong sinasabi niya. Ano ba yung a little while? Ngayon yung pag-uusap ng mga apostol. Ano ba yung sandali na lamang? Hindi maintindihan ng mga kausap ni Jesus. So, kaya sabi nila, we cannot tell what he said. Tayo po kasi na nagbabasa nito ngayon, maliwanag ito para sa marami sa atin. Naganap na kasi yan sa atin ngayon. Pero sila noon, sa pangkasalukuyan niyan, future tense yan. Hindi alam ng mga apostol yung sinasabi ni Jesus. Tayo kasi, nabasa na natin yan dati, napag-aralan natin yan. Alam na natin yung mga susunod na tagpo dyan. Past tense na yan. Diba? History na. So, alam na natin. At sa kasunod po na talatang ito, dahil may kakayahan ang Panginoong Hesus na malaman ang lahat ng bagay, yung kahit yung future pa. Kaya hindi pa man direktang tinatanong ng mga apostol, ang Panginoon, bibigyan na sila ng kasagutan sa hindi nila naiintindihan. Sa verse 19 po, nalaman ni Jesus na ibig nilang magtanong sa Kanya. Kaya't sinabi niya sa kanila, nagtatanungan ba kayo tungkol dito sa aking sinabi? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. So muli po tayo po na pinag-aaralan ito. Yung sandali na lamang, paalala po, tumutukoy sa nalalapit na kamatayan ni Jesus. At yung muling sandali pa, tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ayan, ano po ba yung nararamdaman ng mga apostol kapag nangyari na yung sandali na lamang? No? Kapag nangyari na yung kamatayan ng Panginoong Jesus, ano yung mararamdaman ng mga apostol? Sa kasunod na verse, sa 20, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayo'y iiyak at tatangis, subalit ang sanlibutan ay magagalak. Iiyak yung mga apostol dahil sa mga paghihirap hanggang sa kamatayan na dadanasin ni Jesus. Tatangis yung mga apostol kasi yung leader nila sa loob ng mahigit 3 taon, yung inaasahan nila na magpapalaya sa kanila sa Roman Empire, pinapahirapan hanggang mamatay. Kaya iiyak sila at tatangis. Pero ang sanlibutan, particular po dito yung tinatawag na sanlibutan, yung mga Hudyo na nais talagang ipapatay ang Panginoong Hesus. Ayon po dito, ang nararamdaman nila ay kagalakan. Ang sanlibutan ay magagalak sa pagkawala ni Hesus. Sa kasunod po, kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. So, malulungkot yung mga apostol dahil sa nangyari kay Jesus. Pero sinasabi sa kanila mismo ng Panginoon, pansamantala lang yung kalungkutan na yon. Dahil mapapalitan po yun ng kagalakan. Kagalakan, ito na yung and a little while na sinasabi ni Jesus. Kasi di ba yung sa sandali na lamang mamamatay siya, malulungkot siya. Tapos mapapalitan yung kalungkutan na yun ng kagalakan and a little while, sapagkat mabubuhay muli ang Panginoong Jesus. Mahirap talaga yan sa sitwasyon nila noon, no? Na agad nilang maunawaan na yung kalungkutan nila mapapalitan ng kagalakan. Tapos yung kagalakan na magtatamo sila maging sa kamatayan ni Jesus, mahirap agad yan maunawaan sa sitwasyon nila. Actually, kahit sa atin naman po, di ba? Kapag yung taong malapit sa atin ay namatay, nalulungkot talaga tayo. Pero kapag nag-sink in na sa isip natin na namatay bilang mananampalataya ang mahal natin sa buhay, nagkakaroon na tayo ng kagalakan. Yung kalungkutan natin napapalitan ng kagalakan. Ganun din po sa mga sa 11 apostol na kausap dito ni Jesus. Kapag naunawaan nila yon, magagalak sila maging sa kamatayan ni Jesus. Kasi po ang kamatayan ng Panginoon ang maghahatid ng katubusan
at ang kamatayan ng Panginoon na maghahatid ng mga benepisyo ng kaligtasan sa maraming tao. Kaya yung kalungkutan na yun, mapapalitan ng kagalakan. Pero hindi maitatanggi, mahihirapan muna, malulungkot muna ang mga mananampalataya. At yung paghihirap na yun, hindi simple. Yung kalungkutan at paghihirap, hindi ordinaryong paghihirap. Inihambing ito ng Panginoon sa isang babaeng manganganak sa verse 21. Kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan sapagkat dumating na ang kanyang oras. Imagine po yung pain, yung fear, yung stress ng isang nagle-labor at malapit ng manganak. Diba? Napakahirap naman talaga eh. Mas alam yan ng mga lalo ng mga nanay, ng mga ina. Mahirap magdalang tao at mahirap ang manganak. Sabi nga po, yung kasabihan, kapag ang isang ina, manganganak, nasa hukay na raw po yung isang paa. Lalo po nung panahon na yan. Lalong panahon ng Panginoong Jesus. Kaya mabigat yung ilustrasyon na ginamit dito ng Panginoon. Kahit pa nga sa panahon natin ngayon, di ba? May mga modernong kaparaanan ng panganganak. Napakahirap pa rin manganak. Para sa mga kababaihan na nakikinig po, huwag po kayong mangamba. Mas mahirap naman talaga manganak, pero bahagi ng buhay na nagmula pa sa panahon ni Eva at Adan. Mahirap manganak kahit sa anumang kaparaanan sa panahon nila at sa panahon na modern natin ngayon. Merong mga proseso na ng panganganak, yung cesarean, yung twilight, o kaya yung normal na walang anesthesia. Kahit anong paraan, mahirap. Pero alam din po natin, worth it. Mahirap siya pero alam natin rewarding. Pagkapanganak po, paglabas ng baby, nawawala at nakakalimutan ng isang ina ang dinaan ng hirap dahil nakita na niya yung kanyang anak. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Muli po, ginamit itong ilustrasyon ng Panginoong Hesus sa daranasing paghihirap ng mga apostol sa pagkamatay niya. At mapapalitan ng kagalakan, yung paghihirap na yun, yung kalungkutan na yun, mapapalitan ng kagalakan, and a little while, yung sinasabi sa kanila ng Panginoon, magkikita din silang muli. Mapapalitan ng kagalakan. Sa verse 22 po, kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makita. Magagalak ang inyong puso at walang makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. Na mawawala yung kanilang kalungkutan dahil makikita muli nila si Jesus. Makikita nila ang Panginoon buhay. Makikita nila na buhay na muli ang Panginoon. At bigyan pansin po natin ito yung epekto ng pagkabuhay muli ni Jesus. Kailangan manariwa din ito sa atin Bigyan pansin niyo po, ano po yung epekto ng muling pagkabuhay ni Jesus? And your heart shall rejoice. Mula po ito sa pagiging malungkot sa muling pagkabuhay ni Jesus, nagkaroon sila ng kagalakan. At yung kagalakan sa puso na yon, hindi maaagaw ng sinuman. Yung kagalakan na yon, hindi maaagaw ng ano pa mang bagay. Yun yung mapapasa kanila sa muling pagkabuhay ni Jesus. At kung sa pangkasalukuyan nga nila, hindi pa yan nangyayari, kaya nagtatanungan sila. Di ba ganyan yung sitwasyon nila noon? Pero kapag nangyari na, yung itong araw na naganap na, hindi na sila magtatanong sa Panginoon. Sa kasunod po sa verse 23, sa araw na iyon, ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. And in that day, you shall ask me nothing. Yung araw na tinutukoy po dyan ng Panginoong Hesus, araw na siya ay mabubuhay na muli. Araw na siya ay aakyat sa langit. Hindi na sila magtatanong sa kanya. Bakit po? Una, nasa langit na ang Panginoong Hesus. Ikalawa po, kung naalala po ninyo yung mga nagdaang lesson natin, pagkabuhay muli at pag-akyat ni Jesus sa langit, sa kanila na yung Espiritu Santo na ipinangako. Magkakaroon silang mga aliw. Meron silang gabay sa katotohanan at pangunawa. Kaya hindi na sila magtatanong sa Panginoong Hesus ng anuman. And bukod dyan, merong iniwanang pangako dito ang Panginoon para sa mga mananampalataya. Kapag sila ay mangangailangan, sa kasunod po, sabi po dito,
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it to you. Pangako ito, hindi lang para sa mga apostol na kausap ng Panginoong Hesus dito, kundi kasama po ang lahat ng mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ang pangako po, anuman ang ating hingin sa Ama sa pangalan ni Hesus, ibibigay sa atin ng Amang Diyos. Sabi ng Panginoon sa mga kausap niya sa kasunod na talata sa verse 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Hindi naman po ibig sabihin nito na hindi nananalangin itong mga kausap ng Panginoong Hesus, itong mga apostol, hindi nagpipray sa Amang Diyos. Kung isipin po at malamang po na malamang ganun to prayerful itong mga apostol sa Amang Diyos dahil mga Israelita sila, karamihan mga relihiyoso. Bagamat po sa mga susunod na aralin, makikita natin na hindi laging prayerful ang mga apostol, pero ang sinasabi sa kanila dito ni Jesus, hanggang ngayon, wala pa silang hinihinging anuman. Ang paghingi nila sa Amang Diyos sa pangalan ni Jesus, yun yung missing. Yun yung hindi pa nila nagagawa, asking in the name of Jesus. Mahalaga po ito yung humingi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi sabi po dito sa talatang ito, kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ito yung inaalok ni Jesus sa mga apostol. Maging sa atin din po, ito yung inaalok. Tayo po ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesus sa panahong ito, isang alok ito na may pangako. Ano yung pangako? Na tayo ay humingi sa pangalan ni Jesus at ang pangako dito, tayo ay tatanggap at malulubos ang ating kagalakan. At ang inaalok po dito, mga tunay na mga alagad ni Jesus. Hindi pwedeng lahat ng literal na bibigkas lang at hihiling na in Jesus name, tatanggap nga ng kasagutan. Hindi po gano'n. Mamaya po, lilinawin pa yan sa atin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Tutuloy muna natin sa verse 25. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito sa paraang patalinghaga. Ang tinutukoy dito ni Jesus na patalinghaga, yung mga bagay na sinasabi niya habang nagaganap yung tagpong yan dito sa ating kwento. So habang nangyayari yan, sabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko ito sa paraang patalinghaga. Patalinghaga para sa mga apostol or matalinghaga para sa kanila, yung salaysay sa kanila dyan ng Panginoong Hesus kasi wala pa sa kanila yung Holy Spirit. Kasama pa nila kasi or kapiling pa nila ng oras na yan ang Panginoong Hesus. Pero ang sinasabi pa din ng Panginoon, sabi po dito, darating ang oras. But the time come. Oras po o panahon, ano yun na darating, mabubuhay muli ang Panginoon at aakyat sa langit at isusugo ang Holy Spirit sa kanila. Yan yung darating ang oras. Na yung pagsasalita sa kanila ni Jesus, hindi na patalinghaga. Sabi po dito, na hindi na ako magsasalita sa inyo ng patalinghaga. Darating yung oras na yun. Hindi na patalinghaga ang mga salita sa kanila ni Jesus. Bakit po? Kasi ibibigay na nga sa kanila yung Espiritu Santo. At sa pagtanggap nila ng Holy Spirit, nabuhos din sa kanila yung karunungan sa maraming bagay tungkol sa Diyos. At sa kasaysayan po, sa pag-akyat sa langit ng Panginoon, hindi naman na talaga aktual na nagsalita sa kanila si Jesus kundi yung Espiritu Santo na yung nagbigay sa kanila ng karunungan at mga kaalaman at kaunawaan. Tulad ng naipaalala sa atin nung nakaraang aralin natin. Nakita natin na ang Holy Spirit ang gabay sa katotohanan. Tinuro sa atin ang Holy Spirit ang gabay sa pangunawa. At sa kasunod po dito, kundi maliwanag na sa inyo'y sasabihin ko ang tungkol sa Ama. Magiging maliwanag na sa mga apostol yung mga bagay na ipahahayag ni Jesus tungkol sa Amang Diyos. Maliwanag na hindi na matalinghaga. Pagdating ng oras na yon, hindi na natatago. Maliwanag dahil meron na silang gabay na nasa kanila na yung Holy Spirit na magtuturo sa kanila ng buong katotohanan. At sa verse 26, sa araw na iyon ay hihingi kayo sa aking pangalan at hindi ko sinasabi sa inyo na ako'y hihingi sa Ama para sa inyo. Sa araw na ibinigay ang Espiritu Santo sa kanila,
Mananalangin yung mga apostol, hihingi na sila sa Diyos sa pangalan ni Jesus. At hindi si Jesus yung mananalangin para sa mga believers, kundi yung mga mananampalataya po mismo. Tayo po. Tayo ang tatawag, tayo ang hihingi sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya kapag nananalangin tayo sa Amang Diyos, di ba, nababanggit natin sa dakong huli ng ating mga prayers na hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Jesucristo. Di ba ganyan tayo mag-pray? So, paano at bakit natin nagagawa na humingi sa Ama sa pangalan ni Jesus? Ang sabi po sa next verse, sa 27, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo. Ito po yung sinasabi ni Jesus na dahilan kung bakit natin nagagawa na humingi sa Ama sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil nagmamahal mismo sa atin ang Diyos. Sabi po dito, for the Father Himself loved you. Bakit naman tayo minamahal ng Amang Diyos? Kasi po yung pagmamahal na yun ng Diyos sa atin, yun yung dahilan kung bakit tayo nakakahingi sa Ama sa pangalan ni Jesus. So bakit tayo minamahal ng Amang Diyos? Ang sabi po, sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y nanampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kaya tayo mahal ng Ama because you have loved me and have believed that I came out from God. Ito yung sinasabi na yung sinasabi natin kanina na hindi natin dapat basta-basta kiniklaim ng kung sino man yung in Jesus name. Ang pangako na kapag humingi ay tatanggap, para po yun sa mga nagmamahal kay Jesus at mga nananampalataya sa Kanya na ang Panginoong Jesus ay mula sa Diyos. At ang turo po sa atin ng Biblia, di ba? Ang tunay na nagmamahal, ang tunay na nananampalataya kay Jesus, yung mga taong nagtitiwala, yung mga taong nakikinig at sumusunod sa mga salita ng mga utos ni Jesus. Yun yung mga nagmamahal at nananampalataya kay Jesus. So may condition po pala, no? We pray in Jesus' name at tatanggap tayo kung nakikinig at sumusunod tayo sa salita ni Jesus. Pwede na po. Sa pagpapatuloy po ng mga tagubilin ng Panginoon sa verse 28, ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan. Muli, iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. Ito po ang isa sa maraming talata ng Biblia na nagpapatunay po na si Jesus ay nag-e-exist na or umiiral na bago pa man siya magkatawang tao. Kasi may mga nagtuturo na iba, hindi daw po nag-e-exist si Jesus bago siya isilang ni Maria. Pero ito po direktang paglalahad ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. I came forth from the Father. Si Jesus ay nagbuhat sa Amang Diyos at sa Amang Diyos din siya pupunta. Nasa kasalukuyan, sa panahon natin ngayon, naroroon nga siya. Sa verse 29, sinasabi ng kanyang mga alagad, oo nga, ngayon nagsasalita kang malinaw at hindi patalinghaga. Diba kanina po matalinghaga? Kanina mahirap unawain para sa kanila yung mga salita ni Jesus. Ngayon naman po dito, naging malinaw na para sa kanila yung salita ng Panginoon. Dahil dyan, kanilang nasabi kay Jesus yung ganito. Ngayon ay nalalaman namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi na kailangang tanungin ka ng sinuman. Dahil dito ay sumasampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Growing yung faith ng mga apostol, no? Bagamat malayo pa, pero malayo na rin yung improvement. Napansin niyo po? Bagamat hindi pa binibigay sa kanila yung Holy Spirit, nalaman na nila na naniniwala sila na nalalaman ni Jesus ang lahat ng mga bagay. At dahil sa pagkatanto nila ng ganon, sabi nila na sumasampalataya sila na si Jesus po ay nagbuhat sa Diyos. Masasabi natin na ang kaalamang ito na nasa kanila sa panahon na yan ay hindi paganap kumpara sa panahong ibinigay na sa kanila yung Holy Spirit ng panahon na umakyat si Jesus sa langit. Lumago yung kanilang pananampalataya pero hindi paganap dahil sa sumunod na talata ang naging reaksyon ni Jesus ganito po sa verse 31. Sinagot sila ni Jesus, ngayon bagay nagsisisampalataya kayo? Isang katanungan yung naging reaksyon ng Panginoong Jesus sa mga apostol matapos nilang masabi na sila ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus na ang Panginoon ay nagbuhat sa Diyos. Nasabi natin na hindi paganap yung kanilang kaalaman dahil hindi pa binibigay yung
Espiritu Santo sa kanila. Dahil ang sumunod pong sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 32, narito ang oras ay dumarating at dumating na nga na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa kanyang sarili at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Subalit hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay kasama ko. Behold, an hour is coming and has already come. Sabi po dito, dumating na nga. Sobrang lapit na yung oras. Aarestuhin na rito ang Panginoong Hesus. Dadakpin na siya dito. Ano ang mangyayari sa mga apostol? Na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa kanyang sarili at ako'y iiwan ninyong mag-isa. No? Sa record po ni Marcos sa kanyang sulat, ganito po yung nakasulat nung aarestuhin ang Panginoong Hesus sa halamanan sa Gethsemane. Sa Marcos chapter 14, sa verse 50, sabi po dito, iniwan siya ng lahat at tumakas sila. Natupad yung sinabi ni Jesus sa kanila, no? At nagkanya-kanya yung mga apostol. Nagkawatak-watak sila. Iniwang nag-iisa ang Panginoong Hesus. Again, tandaan po natin na sinasabi ito sa kanila ni Jesus hindi para malungkot lalo yung mga apostol. No? Sinasabi ito sa kanila ni Jesus na ganyan yung mangyayari kasi gusto ng Panginoon na lumakas ang loob ng mga apostol. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kasunod, subalit hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay kasama ko. Nung sinasabi ng Panginoon, kung darating na talagang mangyayari naman na iiwanan siya ng mga apostol, hindi naman siya nag-iisa dahil kasama ni Hesus ang Amang Diyos. Tinulungan ng Amang Diyos na mairaos ni Hesus ang paghihirap na kailangan niyang danasin para maganap po yung pagtubos ni Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Malinaw po, no? Si Jesus hindi nag-iisa. Kasama niya ang Ama. Pero hindi inalis ng Ama ang kailangang pagdaan ng hirap ni Jesus. Kaya, masasabi din po natin na parte talaga ng buhay Kristiyano ang paghihirap. No, ang Panginoon, kasama niya ang Ama, pero hindi inalis ng Ama yung paghihirap. Tayo po sa ating pagsunod sa Panginoong Hesus, yung buhay Kristiyano, parte talaga po ang paghihirap. Ang maganda lang, kasama natin ang Diyos. No, ang Panginoon naghirap sa krus. Ang totoo po niyan, ipinanalangin niya ni Jesus na matatalakay natin yan sa mga susunod na chapter ng Gospel according to John. Pero nagpray dyan ang Panginoon Jesus sa mangyayari na yan sa Kanya. Sa pagdaing ng Panginoon, hindi inalis ng Diyos ang paghihirap niya. Ang nangyari, nagpadala ng anghel ang Diyos para palakasin ang loob ni Jesus. Pero natuloy ang kanyang pagdurusa hanggang sa mamatay siya sa krus. Nangyari. Makikita natin na sa pangyayaring yon, kailangan bumuhos ang dugo ng Panginoon para matubos niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Pinagpray niya ng mataimtim yun Pero nasunod ang Ama. Nangyari ang paraan ng Ama. Kailangan po kasi na bumuhos ang dugo. Maiaalay ang Panginoong Hesus para matubos niya tayo mula sa ating mga kasalanan. At sa last verse po, sa verse 33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Last verse na po ito ng chapter 16 din po. Ito na yung conclusion ng lahat ng mga sinabi ni Jesus. Hindi lang dito sa chapter 16, kundi mula pa dun sa chapter 13, sa kanyang mga huling tagubilin, bago siya arestuhin, bago siya mahuli, bago siya patayin sa krus. Ang layunin ng mga salita ng Panginoong Hesus dito ay upang magkaroon ng kapayapaan ang mga alagad niya. At syempre, hindi lang po ito para sa mga apostol na kausap niya dyan, kundi maging tayo man po. Tayo po na sumasampalataya din sa Panginoong Hesus, sa salita ng Panginoon magkaroon tayo ng kapayapaan. Ang kapayapaan na binabanggit ni Jesus, hindi po yung ino-offer ng mundo, makamundong kaaliwan, hindi yung makamundong kaligayahan, hindi po. Yung peace na tinutukoy po dito, pagtitiwala sa kapahingahan na nararanasan ng mga mananampalataya
kapag isinantabi ang pagkabalisa at nagtiwala sa Diyos na gagawin niya ang kanyang kalooban. Kapayapaan po na nagtitiwala tayo na kumikilos ang Diyos ayon sa time frame niya. Yun po yung kapayapaan. Kapayapaan na nagtitiwala tayo na kumikilos ang Diyos para sa ikabubuti natin. At sa patuloy po na paghihikayat at pagbibigay lakas ng loob sa mga apostol, sabi pa ng Panginoon, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Habang nandito tayo sa sanlibutan, hindi maiiwasan na makaranas tayo ng kapighatian. Habang nandito tayo sa sanlibutan, hindi maiiwasan na makaranas tayo ng tribulation. Yung tribulation po, yung kapighatian, marami siyang klase, marami siyang forma. At pangunahin na dito, yung sa kapighatian ay ang pag-uusig dahil sa pananampalataya. Ayun yung isang forma at pangunahing forma ng kapighatian, yung pag-uusig dahil sa pananampalataya. Kaya po sa isang Tagalog version ng talatang ito, ang salitang kapighatian ay isinalin nila sa salitang pag-uusig. Basahin po natin tong ang Bagong Biblia version. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. So yung kapighatian sa Tagalog ang Biblia, yung tribulation dyan sa King James Version, dito pa sa ang Bagong Biblia, isinalin nila sa salitang pag-uusig. Na sa context nga po ng chapter 16, patungkol sa pag-uusig sa mga mananampalataya. Yung iba po kasing mga kapighatian, bukod sa pag-uusig, yung mga kapighatian, masasabing ordinary lang naman yun para sa lahat ng mga tao. Mananampalataya o hindi man po mananampalataya, merong mararanasang mga problema at hindi magagandang pangyayari sa buhay. Yun yung kapighatian. Pero ang kaibahan ng mga Kristiyano, ang pinakapangunahin at kakaiba na kapighatian na mararanasan ng Kristiyano ay ang pag-uusig. Nauusig tayo sa sanlibutan. Nauusig tayo ng sanlibutan dahil nga sa mga napag-aralan na natin dito sa chapter 16, talagang makakaranas ng pag-uusig ang mga tagasunod ni Jesus. Yung mga tunay na Kristiyano, makakaranas talaga ng pag-uusig. Kaya nga nasabi ni Jesus na sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Nasa Tagalog ang Biblia, sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Again, yung kapighatian, kahit sino pwede makaranas niya. Pero itong kapighatian na pag-uusig na tinutukoy po dito, nararanasan lamang ito ng mga tagasunod ni Kristo. Yung kapighatian na pag-uusig, nararanasan lamang po ng mga Kristiyano. Kaya sabi ng Panginoon, ngunit lakasan ninyo ang loob. No? But be of good cheer. Kung mapapansin po nyo dito, utos ito sa atin. Ano yung utos? Lakasan ninyo ang loob. Meaning po, maging matatag tayo. Maging matapang tayo. At huwag tayong papayag na makabitaw pa sa pananampalataya kay Kristo dahil sa mga pag-uusig. Sabi pa po ni Jesus, aking dinaig ang sanlibutan. Ito yung ating inspirasyon na dapat makapagbigay sa atin ng kalakasan ng kalooban sa gitna ng mga kapighatian na dinaig ni Kristo ang sanlibutan. Sinasabi pa na Jesus yan I have overcome the world. Si Jesus ang nagsasalita dito ng isang bagay na ginagarantiyahan ng Diyos na parang nangyari na. Ano yung sinasabi niya? Aking dinaig ang sanlibutan. Bago po yung huling hapunan, na pagtagumpayan ni Kristo yung mga tukso sa buhay ng tao. Basahin po natin itong Hebreo chapter 4 sa verse 15. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Napagtagumpayan ng Panginoong Hesus yung direktang pag-aakit o kaya yung direktang panunukso ni Satanas na pagtagumpayan niyo ng Panginoon. Kaya dinaig niya ang sanlibutan. Ang mas malaking tagumpay pa na paparating pagkatapos ng kanyang pag-aresto hanggang pagkapako at pagkamatay sa krus
At kapag ang Panginoong Hesus po ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pangyayaring yon, bagamat bad news yun, no? Kasi namatay ang Panginoong Hesus, pero iyon po ang pinakamagandang balita dahil natupad ang pagliligtas sa atin. Dinaig ni Hesus ang sanlibutan. Yan yung good news. Yan yung magandang balita. Kaya sabi ng Panginoon, lakasan ang loob. Lakasan natin ang ating loob dahil dinaig ni Hesus ang sanlibutan. Ang Panginoon at tagapagligtas natin dinaig ang sanlibutan. Kaya walang dahilan para po manghina ang ating mga kalooban. No, wala talaga halos sa buhay nating ito. Wala talaga halos tayong maidadahilan para mawalan tayo ng pag-asa sa gitna ng mga pag-uusig at iba't ibang mga bagay na maaaring magdulot sa atin ng kapighatian. Kasi yung ating Panginoon na sinusunod, dinaig ang sanlibutan. Merong mga pangyayari po at merong mga mararamdaman tayo na maaaring makapagpahina ng ating loob. Meron yon, mararanasan natin yon. Pero nawa, ang salita ng Panginoon na ating pinag-aralan, tunay na magbunga sa iyo ng kalakasan ng loob. Ano ba yung tawag natin dyan? Nasa salita ng Panginoon ay nare-recharge tayo. Nasa salita ng Panginoon, nare-refresh tayo, pinapalakas tayo. So, lakasan po natin ang ating loob. Dinaig ni Hesus ang sanlibutan. Yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan, meron niyang purpose, meron niyang layunin. At yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay na ito, meron niyang hangganan, meron niyang katapusan. Yung ating kaligtasan at pag-asa na kay Hesus lamang. Sa kabila po ng anumang nararanasan at pinagdadaanan natin ngayon, posible po na makaranas tayo ng kapayapaang inaalok sa atin ng Panginoon. Kaya po, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ang ating pananampalataya kay Jesus, nagbibigay daan yan sa atin upang magkaroon tayo ng kapayapaan at kagalakan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Sa ating pag-aaral po ngayon, ipinapaabot ng Panginoong Jesus ang kanyang pangako ng kapayapaan at tagumpay. At tayo po ay inaanyayahan na manampalataya at magpatuloy tayo sa kanyang landas. Sa ating pagtatapos po bilang aplikasyon at mga huling obserbasyon, una, sa panahon po ng kapighatian o sa panahon ng mga pag-uusig, maglaan po tayo ng mas maraming oras sa salita ng Diyos. Ang panahon po ng kalungkutan at panahon ng pag-uusig ay hindi panahon para pabayaan natin ang ating Biblia. Mabuti po na mauna na nating hanapin ang salita ng Panginoon bago pa dumating yung mga pagsubok para equip tayo, para handa tayo, para magkaroon tayo ng karunungan at para malampasan natin ang pagsubok. Pero kung humaharap na tayo ngayon sa mga pag-uusig, kung naharap na tayo sa mga kapighatian, kailangan po nating dagdagan ang inilalaan nating oras para sa salita ng Diyos. Minsan po kasi baliktad ang solusyon natin eh. Kung tayo nagkakaproblema, saka pa tayo nagbabawas ng oras sa salita ng Diyos. Kung tayo pa ay humaharap ngayon sa mga pag-uusig, mga pagsubok at mga kapighatian, kailangan po nating dagdagan ang inilalaan nating oras para sa salita ng Diyos. So, ang tamang solution po, dagdagan ang oras para sa Biblia. Pangalawa, sa panahon ng pag-uusig, gumugol po ng mas maraming oras sa pagdarasal. Dito sa ating pinag-aralan, sinabi ni Jesus sa mga apostol, humiling sa Ama sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So, humingi sa Diyos at tayo ay tatanggap. Maglaan ng mas maraming oras sa pagdarasal sa mga panahon po ng pag-uusig. Number 1, sa salita ng Diyos. Number 2, sa pananalangin, maglaan ng mas maraming oras. At panghuli po, ang pag-asa at kapayapaan na inaalok ng mundo, pansamantala lamang. Uncertain, hindi yan tiyak, pabago-bago pa. Nagiging kalungkutan kapag nawala ang bagay. Nawawala ng kapayapaan at pag-asa kapag nawala yung mga material na bagay. Kapag nawala yung mga relasyon natin sa tao, kapag nasira yan. Kapag hindi tayo nagkaroon ng karangyaan at kapangyarihan sa mundo
kakaroon tayo, ano yan eh, nawawalan tayo ng kapayapaan at pag-asa. Pero sa ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, pag-asa at kapayapaan, kalakasan ng loob, at tunay na kagalakan ang matatamo. Naway ang mga salita ng Panginoong Hesus ay magbigay inspirasyon at pag-asa sa ating lahat habang patuloy nating tinutupad at ipinapamuhay ang kanyang mga utos at tayo po ay naglalakbay sa kanyang pagmamahal. Purihin ang Diyos. Magtatapos na po tayo at maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid.